In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim na sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa bilang at sa ikalawang pagbasa sa Galatia at sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas ay naglalarawan ng mga unang sandali ng buhay ni Jesus bilang sanggol. Kasama si Maria, Jose, at ang mga pastol, ang pagiging ina ni Maria sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Katoliko, sapagkat siya ang daluyan ng katuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ang biyaya ng pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ganitong pagpapala ay nagdadala ng kapayapaan at proteksyon na siyang naging ganap sa pagsilang ni Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ikalawang pagbasa, ipinapakita ni San Pablo na si Jesus ay isinilang nang sumapit ang takdang panahon. At dahil dito, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ang pagganap ni Maria bilang ina ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pakikiisa sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang fiat. Oo. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ang pagiging ina ni Maria sa Diyos. Ang titulo ni Maria bilang ina ng Diyos ay hindi lamang nagpapahayag ng kanyang karangalan, kundi pati na rin ng kanyang pagiging mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ang Katesismo ng Simbahan Katoliko ay nagtuturo na ang ipinanganak ni Maria ay ang anak ng Diyos na walang hanggan. Kaya't siya ang tunay na ina ng Diyos. Pagbulay-bulay ni Maria. Si Maria ay nagpakita ng halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos
sa pamamagitan ng tahimik na pagbubulay-bulay ng mga mahiwagang kaganapan sa kanyang buhay. Sa Catechism of the Catholic Church 971. Ang kanyang tugon ay isang paanyaya sa atin na gawing sentro ng ating buhay ang Diyos. Ang pangalan ni Jesus. Sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pangalan ni Jesus na nangangahulugan ang Diyos ay nagliligtas. Ang kanyang pangalan ay nagbibigay liwanag sa ating pananampalataya. Nakasulat sa Catechism of the Catholic Church 430. Manalangin tayo sa buong sangkatauhan. Aming Ama, sa pamamagitan ni Maria, ina ng iyong anak, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Idinadalangin namin ang buong sangkatauhan, lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa at gabay. Tulungan mo kami na masundan ang halimbawa ni Maria upang maging mas bukas ang aming puso sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!